Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang mga itinuturing nating maliit na bagay ay hindi dapat nating ipagsasawalang bahala. Dahil kadalasan, maliit man ito sa ating paningin ay may mga pagkakataon na ito ang nagiging dahilan o sanhi ng isang malaking problema at pagbabago sa ating buhay na kailanman ay hindi natin inaasahan. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Logan, 25 years old at kasalukuyang nakasting ngayon sa Batangas. Karamihan sa mga kakilala ko ang sumusubaybay sa inyong mga programa sa radyo. Kaya naman nahikayat nila akong magbahagi din ng aking nakakakilabot na kwento, na ngayon naman ay isi-share ko sa inyong official YouTube channel. Ito pong nakakakilabot na kwentong ito ay nangyari noong aking kabataan pa lamang. Nagsimula ang lahat nang lumipat kami ng aking mga magulang dito sa Batangas. Bago po kasi maging totally develop ang aming lugar ay may malawak na bakanting lote dito kung saan kami madalas maglaro ng aking mga kaibigan. Bata pa lamang kaming magkakapatid ay sadyang lapitin na kami ng mga kakaibang elemento. Kahit yata anong ingat ang aming gawin ay sadyang may mga insidente na hindi talaga maiiwasan, na ang dahilan ay ang nilalang na hindi naman madalas makita ng ating mga mata. Naaalala ko pa, noong mga bandang 6 years old pa lamang ata ako noon, ay mahilig kaming maglaro ng aking mga kaibigan ng bahay-bahayan. Kaya naman madalas kaming magpunta sa bakanting lote dahil marami mga damo doon na ginagamit ng aming mga kalarong babae sa luto-lutuan nila. Kami namang mga lalaki ay umaakyat sa mga puno upang manguha ng mga prutas tulad ng bayabas at mangga. Hindi naman kasi madamot ang may-ari ng lupa doon dahil sabi nga niya ay hindi naman nila ito napapakinabangan. At tinahayaan na lamang ang mga tulad namin mga bata ang siyang pamitas ng mga ito. Tuwang-tuwa kami lagi kapag nangunguha ng mga maaari naming mapagsaluhan dito, taliwas naman sa reaksyon ng aming mga magulang. Kesyo marami daw kaming mga hindi nakikitang nilalang doon at baka magambala namin ito sa pagiging makukulit namin. Pero dahil nga mga musmos pa lamang kami at wala pang masyadong alam sa kung ano ang tinutukoy nila ay tila baliwala lamang sa amin ang kanilang mga sermon at paalala. Nasa isip namin ay basta masaya kaming naglalaro ay ayos na sa amin yon. Alam naman nating likas sa ganong edad ang pagiging curious sa mga bagay-bagay at hindi talaga madaling pigilan. Nakasawaan na nga din ng aming mga nanay at tatay ang paninita dahil pabalik-balik pa din naman kami sa lugar na yon. Dahil nga madalas namin itong puntahan ay nakilala namin doon si Liit. Hapon noon at kakauwi lang namin galing sa paaralan. Samantalang ang iba naming kalaro ay nasa eskwelahan pa.
Kami dahil medyo mas bata pa nga at nauuna nang makauwi sa school ay madalas na naghihintay na lamang sa may bakanting lote upang makipaglaro sa kanila. Parang mga ate at kuya na kasi namin ang ilan sa aming mga kapitbahay na kalaro. 2 taon din kasi ang tanda nila sa akin. Ang kasama ko madalas noon ay ang aking bunsong kapatid na 4 na taong gulang pa lamang ng panahong yon. Habang naghihintay kami sa iba ay napansin naming magkapatid ng isang maliit na nilalang na nakaupo sa isang maliit na bundok ng lupa. Tinatawanan pa nga namin ito kasi sabi namin baka naman mas maliit pa siya sa kapatid ko pero mukhang matanda na ang itsura. Itim ang kulay ng balat nito at pa kuya-kuyakoy pa habang malayo ang tingin. Halos kasing laki lamang siya ng daliri. Dahil wala pa naman ang aming mga kalaro ay napagpasyahan naming magkapatid na lapitan ng maliit na nilalang na yon. Binati namin siya na para bang matagal na kaming magkakakilala at tila nagtataka pa itong nakatingin sa amin. Umupo kami ng aking kapatid sa lapag para mas matitigan siyang maigi. Nakasuot lamang ito ng parang maliit na tela na nagsisilbing parang shorts nito. May pagkamahaba din ang buhok nito at pula ang mga mata. Hangang-hanga pa kami sa kulay ng mata nito. Kaya binati namin na ang ganda naman ang kulay ng mata nito at kung paano ba maging red ang mata tulad niya. Pinagmasdan lamang kami nito na para bang nagtataka kung bakit namin siya kinakausap. Pabirong sinabi ng aking kapatid na baka daw pipi ito kaya hindi nagsasalita. Pinagalitan ko naman ang aking kapatid at pinagsabihan na hindi siya dapat nagsasalita ng ganon sa bagong kakilala pa lamang namin. Humingi naman ang paumanhin ng aking kapatid sa maliit na taong yon. Sa mura kong isipan ay hindi ko pa masyadong naiintindihan ang naging aksyon naming yon ng aking kapatid. Para sa amin ay espesyal ang maliit na taong yon na pinangalanan naming Liit dahil na din sa kanyang sukat. Kinausap lang namin noon si Liit kahit na hindi siya tumutugon sa kahit na anong sabihin namin. Nang dumating na ang aming mga kalaro ay agad din kaming nagpaalam sa kanya upang pumunta sa aming mga kaibigan. Nakita kong nakasunod lang si Liit ng tingin sa amin hanggang sa bigla na lamang siyang nawala sa aking paningin. Nagtataka man ako sa bigla niyang paglalaho ay hindi ko yon alintana. Baka normal lang talaga ito sa mga maliliit na taong kagaya niya. Yan ang pumasok sa isipan ko ng panahong yon. Nangwili na kaming dalawa ng bunso kong kapatid sa aming mga kasama kaya naman nakalimutan ko na din ang pangyayari niyon. Na hindi ko na nga naisip nabanggitin pa ito sa aming mga magulang dala na rin ang pagod sa maghapong paglalaro. Hindi ko lang isang beses nakita si Liit. Kadalasan kapag naghihintay ako na pwedeng makalaro ay naroon din ito. Na tila sinasamahan akong maghintay habang nakatingin lamang sa akin. Natutuwa naman ako sa presensya nito dahil kahit na hindi ito nagsasalita ay alam kong hindi ako nag-iisa sa bakanting lote na ito. Tulad din ng naunang nangyari. Tuwing dumarating ang aking mga kalaro ay nawawalang parang bula si Liit. Lumipas pa ang ilang araw at nakasanayan ko na rin ang pagtambay ni Liit kasama ko. Madalas ko itong kinakausap para hindi naman ako maboard. May mga pagkakataon na ang pulang mata nito ay nag-react sa aking mga istorya. Marahil ay hindi kasi siya nakakaalis mula sa maliit na bundok ng lupa na yon. Kaya naman natutuwa ito makarinig ng mga kwento. Maayos naman ang lahat at walang anumang kakaibang pangyayari. Hanggang sa isang araw ay maisipan ng aking ate na sumali sa amin. Tulad ng aming routine ay dumidiretso agad kami sa lugar kung nasaan si Liit. Doon ay pinakilala namin siya sa aming ate. Medyo may pagkamaldita itong kapatid kong ito kaya nang hindi sumagot si Liit sa kanyang mga katanungan ay nainis siyang dinuraan ng bundok ng lupa
na kinakaupuan ni Liit. Natamaan nga nito ang mukha ng aming kaibigan. Kitang-kita namin kung paano nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Liit at napalitan ito ng galit. Ang mga mata nito ay mas tumingkad at para bang mga ngain ng buo ang mga titig nito sa aking ate. Inesmeran lamang siya ni ate bago umalis sa lugar na yon. Hihingi sana ako ng tawad kay Liit sa ginawa ni ate pero naglaho na ito sa kanyang pwesto. Sa hindi malamang dahilan ay parang kinabahan ako sa biglang pagbabago ng tahimik na si Liit. Kahit bata pa ako noon ay alam kong nagalit ito sa ginawa ni ate at mukhang hindi na muling magpapakita pa sa amin. Nalungkot lamang ako ng kaunti dahil sabi ko nga ay nakasanayan ko ng lagi kong nakakasama si Liit sa paghihintay. Kinagabihan ng araw na yon, nagising ako sa kalagitnaan ng aking tulog nang marinig ko si ate na umuungol na para bang nasasaktan ito. Bumangon ako at nilapitan siya para tanungin kung may masakit ba sa kanya. Nang mag-angat ito ng tingin ay nakita ko ang naluluhan nito mga mata habang nakatakip ang mga kamay nito sa kanyang bibig. Tila hindi ito makapagsalita kaya naman pinuntahan ko ang aming magulang upang ipagbigay alam ang hindi magandang pakiramdam ng aking ate. Agad namang pumunta ang mga ito sa aming kwarto upang suriin ang problema ni ate. Pagkatanggal nila ng kamay niya mula sa kanyang bibig ay bumungad sa amin ang puno ng sugat na mga labi ni ate. Para bang malalaking hiwa ang iba, samantalang ang loob naman ay may tila malalaking sugat. Kakaiba din ang itsura ni ate ng gabing yon. Medyo nangungulubot ang mukha niya tulad ng kay Liit at ang mga tenga nito ay parang naging tila patusok. Agad na pinatakbo ng aming mama si Papa upang tawagin ang albularyong kakilala nila. Nagtataka pa nga kami ni Bunso noong una kung ano ang albularyo at bakit ito ang pinatawag nila mama imbis na ang mga doktor. Inosente pang nagtanong si Bunso noon na hindi daw ba namin dadalhin si ate sa doktor dahil may sakit siya. Ngumiti lang sa amin si mama bago kami inutusan na lumabas muna ng kwarto at doon matulog sa kanilang kwarto. Medyo antok pa din naman kami noon at hindi naman namin alam kung gaano kaseryoso ang lagay ni ate. Kaya naman sumunod kami kay mama at natulog na sa kwarto nila. Marahil ay mga ilang oras pa lamang kaming nakakatulog noon nang marinig namin ang iyak ni ate na para bang mas nasasaktan pa ito kumpara sa nararamdaman niya kanina. Narinig din namin ang dasal ng isang matandang lalaki na hindi naman namin maintindihan. Maya-maya ang umiiyak naming nakakatandang kapatid ay bigla nang tumawa. Natakot na ako ng mga oras na yon dahil kumpara sa usual na tawa ng aking ate ay parang matinis ang naririnig namin dito. Niyakap ko si Bunso dahil ramdam ko din ang takot niya na mga oras na yon. Bilang mas nakakatanda ay alam ko na kailangan din ni Bunso ang aking lakas ngayon dahil sa nangyayari. Napapitlag kaming dalawa nang bigla kaming nakarinig ng isang malakas na hampas ng kung anong bagay na parabang tumatama ito sa balat ng tao. Alam ko ang tunog na yon kasi ganoon ang naririnig kong tunog kapag pinapalo ako ni mama. Kapag may nagagawa akong kamalian. Matapos ang narinig naming yon ay sumunod naman ang galit na sigaw ni ate na may maliit pa ring boses na akala mo ay inipit ng husto upang maging ganoon ang tunog nito. Ayon sa kanya ay masakit daw ang ginagawa sa kanya. Nagsalita din ang matandang lalaki na layuan daw na kung sino mang nasa katawan niya ang ate ko. Tumawa lamang ito sabay sabing nananahimik ako sa aking punso. Pero bastos ang batang ito para gambalain ako at ipahiya ako ng ganon. Kaya dapat lamang siyang turuan ng leksyon.
Nagpalitan pa ng ilang sagutan ng ate ko at ang boses ng matandang lalaki. Parang galit na galit talaga si ate at sinasabi na hindi siya aalis sa loob nito hanggat hindi ito naghihirap ng husto. Ilang hampas pa ang narinig namin at tinatakpan ko na lamang ang tenga ni Bunso upang hindi niya ito masyadong marinig. Ramdam ko kasi ang higpit ng yakap nito sa akin. At alam ko na tulad ko ay takot na takot din ito. Ako bilang kuya niya ay kailangang tatagan ng kalooban upang hindi siya mas matakot pa. Habang nagbabatuhan ng mga salita ang mga ito, isang bagay ang tumatak sa aking isipan. Ang sinabi ni ate na dinuroan siya nito na akala mo naman ay mabango ang laway nito. Doon ko naalala ang ginawa ni ate kay Liit. Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi ng sino mang nasa loob ni ate ang mga katagang yon. Maya-maya ay narinig namin na parang may umiiyak na manok sa kwarto kung nasaan sila ate. Kasabay ng iyak nito ang pagdarasal muli ng matandang lalaki. Ilang saglit pa ay natahimik na ang lahat. Wala nang sumisigaw na si ate at maging ang aking mga magulang na kanina ay umiiyak ay nawala na rin. Doon ko na napagpasyahang sumilip mula sa pintuan ng kwarto nila mama. Binilinan ko ang kapatid ko na huwag siyang aalis sa pwesto niya. At doon lamang ako hintayin. Pagkasilip ko ay napatitig ako sa isang maliit na nilalang na tumatakbo palabas ng aming bahay. Inaninag kong maigi kung ano ito. Naisip ko pa nga na baka may daga na natakot din sa nangyari. Kaya naman nanakbo ito palayo sa bahay. Pero nang matitigan ko itong mabuti ay namukhaan ko kung sino ang maliit na nilalang na papalabas sa aming bahay. Si Liit pala. Medyo napaisip ako kung bakit nandun si Liit sa aming bahay. Dahil sa tagal na rin namin siyang nakikita ay hindi naman ito pumasok sa bahay at nanatili lamang ito sa kanyang maliit na bundok ng lupa na kanyang tahanan. Natigil lamang ang mga katanungang yon nang tawagin ako ni mama at utusan para kuhanan daw ng tubig si ate. Nang makakuha na ay pumasok na ako sa aming kwarto at inabot ito kay ate. Medyo sinilip ko pa siya upang tignan kung okay na nga ba siya. Nakahinga naman ako ng malalim nang makitang ayos na ito. Ang kanina'y sugat-sugat nitong mga labi bumalik na sa dating itsura, maging ang kanyang muka ay naging maayos na rin. Papalabas na sana ako sa kwarto nang bigla akong tanungin ni mama kung saan ba nanggaling ang aking ate at ano ang ginawa nito. Doon ko na ikinuwento na sumama ito sa amin sa may bakanting lote upang maglaro. Pati ang ginawa ni ate kay Liit ay ikinuwento ko din kay mama. Nakita ko ang takot sa mga mata ni mama noon. Kung bakit siya natatakot. Yon ang hindi ko mawarian. Pero pagkatapos ng pag-uusap namin yon, ay binilinan kami ni mama na huwag nang magpupunta sa bakanting lote at lalo na ang kausapin si Liit. Nainis pa ako kay mama dahil pinagbabawalan niya kami samantalang mabait at tahimik lang naman si Liit. At si ate lang talaga ang salbahe dahil inaway niya ang aking kaibigan. Hindi naman kami nakikita masyado nila mama kapag nandoon sa bakanting lote. Kaya umiral ang pagiging matigas ng aking ulo. Kahit na binalaan na ako ni mama ay patuloy pa din akong nagpupunta doon. Ilang araw ding nawala sa kanyang tinatambay ang bundok ng lupa si Liit. Marami kasi akong gustong itanong sa kanya. Kahit pa nga alam kong hindi naman ako sasagutin. Hindi ko naman sinasama ang aking bunsong kapatid dahil baka isumbong ako nito kay mama. Sumbongero pa naman yon. Nang dumating ang araw ng Sabado ay muli akong tumakas papunta sa bakanting lote. Nasaktuhan ko naman doon si Liit. Nang makita ako nito ay parang galit ito sa akin. Nag-alangan tuloy akong lumapit sa kanya ng oras na yon.
Pero dahil gusto ko talagang humingi ng paumanhin sa kanya at tanungin siya kung ito ba talaga yung nakita ko sa bahay nung gabing nagkasakit ang ate ko, ay naglakas loob din ako, Papa Dudut. Sinimulan kong muli ang pakikipag-usap dito sa simpleng hello. Pagkatapos ay agad akong nanghingi ng tawad dito. Nakatingin lamang siya sa akin na parang naiintindihan naman niya ang sinasabi ko. Kaya tinuloy ko na ang pakikipag-usap sa kanya. Doon ko na nga tinanong ang matagal ko nang pinagtatakahan. Kung ito ba yung nakita ko na maliit na nilalang na nasa bahay namin. Tumango naman si Liit sa akin. Natuwa naman ako dahil sa unang pagkakataon ay nakakuha ako ng reaksyon sa kanya. Sinundan ko ito ng katanungang bakit ito nandoon sa aming bahay at ano ang pakay nito. Tumingin lamang siya sa akin na para bang hindi niya alam kung ano ang isasagot sa akin. Nang hindi ito sumagot, ay tinanong ko na lamang siya kung maaari ba ulit siyang bumisita sa bahay namin. Kesa naman nandoon lamang ito. Sinabi ko rin na gusto ko kasi siyang makalaro. Ngumisi naman si Liit at saka tumango. Bago ko umalis sa bakanting lote, ay nilingon ko pa si Liit. Ngiting-ngiti ito sa akin habang kumakaway na para bang nagpapaalam. Sa hindi malamang dahilan ay parang may kakaiba akong nararamdaman doon sa ngiting yun ni Liit. Para bang kinabahan ako na ewan. Kahit na hindi ko naman alam kung bakit, ipinagpalagay ko na lamang. Nang aking nararamdaman ay dahil natatakot ako na baka mahuli ako ni Mama, na naroon na naman sa bakanting lote at nakikipag-usap kay Liit. Kinagabihan ay nagising ako na may kumakalabit sa akin. Sa pag-aakalang si Bunso lamang ito na gustong magpasama sa CR para umihi ay hindi ko ito pinansin. At dahil nga sunod-sunod na ang ginawa nitong pangangalabit, ay saka ako inis na bumaling dito. Pupungas-pungas pa ang mata ko at inaninag kung nasaan si Bunso dahil wala naman akong nakikitang tao sa gilid ng aking kama. Nang tuluyang ko nang maidilat ang aking mata, ay doon ko napansin ang maitim at maliit na nilalang na nakaupo lamang sa aking tabi. Napabangon ako at tinanong siya kung paano nakapasok sa aming bahay. Tinuro lamang nito ang bintana sa aming kwarto na medyo nakaawang pa. Napapakamot ulo na lang din ako dahil napili nitong bumisita kung kailan oras na ng pahinga ko. Marahil ay nabasa nito ang aking iniisip kaya tinawanan ako nito na para bang wiling-wili ito na naistorbo niya ako. Kunentuhan ko lamang naman siya ng mga nangyari noong nakalipas na mga araw. Kabilang na yung sa ate ko. Kapag talagang nababanggit si ate ay sumisimangot si Liit. Galit pa din siguro ito sa ginawa ni ate sa kanya. Kahit naman siguro sino ay magagalit kung duduraan ng kung sino ang bahay mo at ang mukha mo. Nang medyo nakaramdam na ako ng antok ay sinabi ko kay Liit na matutulog na ako. Tumango naman ito bago tumayo at lumabas sa may bintana. Gabi-gabi ay laging bumibisita sa akin si Liit. Siguro itinuturing na rin niya akong kaibigan kaya naman kada punta ay sinisigurado ko na marami akong baong kwento sa kanya. Masaya naman akong nakakapagbahagi sa kanya ng mga bagay-bagay, lalo na kung sino-sino ang aking mga kinakainisan. Ang ipinagtataka ko lamang sa tuwing nagsasabi ako kay Liit ng mga kaaway ko ay nababalitaan ko na lamang na biglang nagkakasakit ang mga ito. Bukod sa trangkaso ay madalas na may namamagang bahagi sila ng kanilang katawan. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na baka may kinalaman si Liit sa mga pangyayaring yon. Kasi naman ay napaka-imposible na coincidence lamang na laging yung mga taong hindi ko ka-close ay tinatamaan ng ganong karamdaman. Kaya naman iniwasan ko nang magkwento sa kanya hanggat maaari ng mga bagay o tao na nakakapagpabad trip sa akin. Ganon lamang kasi tuwing gabi hanggang isang araw ay mapansin ni Mama
na parang lagi akong inaantok tuwing umaga samantalang maaga naman nila akong pinapatulog. Hindi ako sumasagot dahil hindi ko naman pwedeng sabihin kina mama na nagpupuyat ako sa pakikipag-usap kay Liit. Ngunit sadyang may kadaldalan talaga ang bunso kong kapatid na may alam pala sa naging routine ko sa kada gabi. Bigla itong sumigaw na kausap niya si Liit. Bulol ang pagkakasabi nito dahil nga 4 years old pa lamang ito. Tumingin naman sa akin si mama at tinanong kung sino si Liit. Si ate nang sumagot sa sumunod na tanong na yon. Binuking nito na si Liit ay ang duwending kinakausap ko sa bakanting lote tuwing naglalaro kami doon. Galit na galit sa akin si mama dahil bakit ko daw pinapapasok ang elementong yon sa aming bahay. Sumagot pa ako noon kay mama na hindi siya elemento kundi kaibigan ko. At sadyang malit lamang siya kumpara sa amin. Napalo ako noon dahil sa sumagot ako at napagsabihan pa na hindi ko alam ang mga maaaring mangyari sa ginagawa kong pakikipagkaibigan sa isang duwende. Grabe ang sama ng loob ko noon sa aking bunsong kapatid dahil kung hindi siya sombongero ay hindi ako mabubuko ni mama tungkol kay Liit. Nang gabing yon, pagpunta ni Liit ay nakita nitong umiiyak ako. Para nagtataka itong sinilip ako at tila nagtatanong ang mga mata kung bakit ganoon ang aking itsura. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na maglabas ng hinanakit sa aking bunsong kapatid. Dahil sa galit ko ay sinabihan ko pa si Liit na sana'y wala na lamang akong bunsong kapatid. Binanggit ko din ang sinabi ni mama sa akin na bawal na siyang magpunta sa bahay. Kaya naman yun na ang huling beses na magkikita at magkakausap kami. Matapos kong sabihin sa kanya yon ay umalis na rin kaagad si Liit sa aming bahay, ngunit makalipas ang ilang minuto ay bumalik na ito. Nung una, yung normal na laki lamang niya ang itsura nito. Pero nang makapasok na siyang muli sa loob ng bahay, ay nagbago na ang anyo niya at naging tila isang maliit na bata. Marahil ay kasing laki siya ng mag-iisang taon na paslit. Nanatili pa din ang maitim nitong kompleksyon at mapulang mga mata. May ibinigay ito sa aking tila isang pagkain na hindi ko naman maintindihan kung ano. Bilog ito at parang bulok na pagkain. Masangsang din ang amoy nito kaya naman napatakip talaga ako sa ilong ko nang inilapat niya ito sa akin. Dahil nakatatak sa isipan ko na hindi ako dapat tumatanggap agad-agad ng anumang pagkain sa sinumang tao, ay tinanggihan ko ang kanyang alok. Mukhang hindi ito nagustuhan ni Liit dahil nasira ang mukha nito. Sinabi ko na eto na ang huling paalam ko sa kanya dahil alam kong hindi na kami magkikitang muli. Pinalabas ko na siya sa aming tahanan. Bago siya umalis ay lumingon pa ito sa akin at nanlilisik ang mga mata at tuluyan ang nawala. Hindi ako mapalagay sa tinging ibinigay sa akin ni Liit. Parang may pagbabanta kasi ito at may nais ipahiwatig sa akin. Bagaman at malungkot ako na hindi ko na siya makikita pang muli ay tinanggap ko na lamang ang lahat. Hindi ko alam ang bigat na mga sinabi at ginawa ko ng gabing yon. Dahil kalaunan ang mga aksyon kong yon ang siyang magiging alaala ng lahat na mga pangyayaring kailanman ay hindi ko makakalimutan. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil may pasok muli ako. Matamlay pa ako noon dahil sa nararamdaman kong lungkot. Tinignan kong muli si Bunso at mukhang tulog na tulog pa ito. Inismeran ko lamang ang natutulog na figura niya dahil inis pa din ako sa kanyang ginagawang pagsusumbong. Hanggang sa makapasok ako sa school ay hindi pa din lumabas si Bunso sa kwarto. Normal naman na tanghaling gumigising ang bulinggit na yon kaya naman hindi ko ito pinagtuunan ng pansin. Nang makauwi na ako ay nagtataka ako dahil nakita kong umiiyak sila mama at papa. Nagtanong ako sa kanila kung ano ang problema. Dito nila sinabi na may sakit si Bunso at sobrang taas ng lagnat nito. Sinubukan na nila ang lahat ng paraan upang maging mabuti ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi pa din daw ito umiepekto. Kaninang umaga pa daw ito kaya naman napagpasyahan nilang dalhin na ito sa ospital.
Hinintay lang nila akong makauwi upang may makasama ang aking ate sa bahay. Kahit naman may sama ako ng loob sa aking kapatid ay nag-alala pa rin ako dito. Kaya naman nang umalis sila para dalhin sa ospital ang aking kapatid ay talaga namang todo dasal ako na sana ay gumaling na siya. Habang nagdarasal ako ay naalala ko ang mga naikwento ko kay Liit bago kami maghiwalay kagabi. Kinabahan ako ng husto noon kaya naman ginising ko si ate at nagpasama ako sa kanya. Napuntahan ng bakanting lote upang kumprontahin si Liit dahil medyo late na din noon. Ayaw pa ni ate nung una na samahan ako pero hindi naglaon ay sumama din po siya. Dahil nag-aalala din ito kay Bunso sa nakababata naming kapatid. Pagkarating namin doon ay nakita ko si Liit na nakaupo sa kanyang bundok ng lupa na tahanan. Parang alam na nito na darating ako kaya naman pagkalapat ng aking mga paa sa kanyang teritoryo ay nakatingin na ito sa amin at nakangiti na tila ba may pangaasar. Bumalik na sa dati ang laki nito na para bang kasing laki ng daliri sa kamay. Sinigawan ko siya noon na bawiin niya ang anumang sakit na ibinigay niya sa aking bunsong kapatid. Tumawa lamang ito, Papa Dudut. Tila galing sa ilalim ng lupa ang matinis na boses nito. Kung dati hindi ito nagsasalita sa pagkakataong yun ay sumagot ito. Ito naman ang gusto mo, hindi ba? Ang mawala ang iyong kapatid. Pinagbigyan ko lang ang iyong kahilingan. Panay lamang ang tawa nito matapos niyang sabihin ang mga katagang yon. Sa sobrang inis ko dahil sa pangaasa nito ay sinipa ko ang kinakaupuan nitong lupa. Ang masaya nitong mukha kanina ay napalitan ng sobrang galit. Bigla pa itong sumigaw ng pagkalakas-lakas na para bang nasasaktan. Dala na rin ng sobrang galit ay sinira ko talaga ang kanyang tinuturing na tahanan. Pagkatapos kong gawin ang bagay na yun ay biglang sumakit ng husto ang aking paa. Dali-dali naman akong inalalayan ng aking ate upang ilayo sa lugar na yon. Rinig na rinig pa rin namin ang sigaw ni Liit pero nagpatuloy na kami sa pagbalik sa bahay. Sobrang sakit talaga ng paa ko noon, Papa Dudut. Kaya naman pagdating namin sa bahay ay agad kong sinuri ang aking paa. Doon ay nakita kong namamaga ito ng husto at may sugat pa nga. Natataranta na si ate sa kanyang gagawin ng gabing yon kaya naman tinawagan niya ang aming mga magulang upang ipagbigay alam ang aking kalagayan. Mga 1 oras atang lumipas at tumindi na ang sakit na aking nararamdaman. Biglang bumukas ang aming pintuan at pumasok sila mama at papa na may kasamang matandang lalaki. May dala-dala itong kagamitan na hindi ko naman matukoy kung ano. Sinuri niya ang aking paa at parang may dinasal pa dito. Nagtanong naman sila mama kay ate kung ano ba ang nangyari sa akin. Doon na sinalaysay ng buo ni ate ang ginawa kong pagsira sa punso ng duwende. Napapalatak naman ang kasama nilang matandang lalaki. Hindi ko daw dapat ginawa ito dahil mas ginalit ko lamang ang naturang elemento. Mapaghiganti pa naman daw ang mga tulad nitong itim na duwende. Tinanong din ako ng matandang lalaki na napag-alamang kong albularyo pala. Kung may binigay daw ba sa akin ang nilalang na ito bago kami nag-away. Naalala ko bigla ang ibinigay nito sa aking pagkain. Sinabi ko na may binigay ito sa akin noong nakaraang gabi pero hindi ko tinanggap. Nakahinga naman ang maluwagang albularyo at sinabing buti na lamang at hindi ko ito tinanggap kundi ay baka napahamak na ako. Kumuha siya ng kandila at nagdasal dito. Habang ginagawa niya ito ay may ibinabasbas siya sa aming tahanan. Holy water daw yon at ginagamit niya ito upang maitaboy ang anumang masasamang enerhiya na naiwan ni Liit sa aming bahay. Nang matapos ang pagdarasal at pagbabasbas nito ay may nilagay ito at ibinalot sa aking paa. Tila dahon at langis ang inilagay niya dito. Kinausap ako ng albularyo at tinanong kung nasaan ang punso ni Liit. Sinamahan naman namin siya noon. Nang makarating kami ay nilabas niya mula sa kulungan ng kanyang daladalang manok. Muli ay nagdasal siya sabay gilit sa manok na kanyang hawak. Parang maiiyak ako habang nakikita ko ang pangingisay ng hayop na hawak nito.
hanggang sa tuluyan na itong hindi gumalaw. Hindi lumabas si Liit sa kanyang lunggap pero kinausap siya ng albularyo. Natantana na kaming dalawa ng aking bunsong kapatid at pakawalan na kami sa anumang kapangyarihang ginamit nito. Marahil ay mga ilang minuto din ang lumipas noon bago ko unti-unting naramdaman na nawawala na ang pananakit ng aking mga paa. Nang tignan ko ito ay bumalik na ito sa normal at nawala na ang pamamaga nito. Maging ang mga sugat na kanina ay nagpapahirap sa akin. Nakatanggap na din daw ng tawag sila mama at papa na maayos na ang lagay ni bunso. Parang lahat kami ay nabunutan ng tinik sa aming mga narinig. Bago umalis ang albularyo ay sinabi nito sa amin na wala na ang itim na duwende sa lugar na yon. Mabuti na lamang daw at napalapit ito sa akin kaya naman madali kami nitong napatawad. Kahit na sinira namin ang punso nito. Karaniwan daw kasi ay inaabot ng ilang araw bago mawala ang tila sumpa at sakit na ipinagkakaloob nito sa mga taong nakaagrabyado dito. Maging aral din daw sa amin ito na huwag kaming basta-basta na lamang nakikihalubilo lalo na sa mga kakaibang nilalang na aming nakikita. Hanggang ngayon Papa Dudut na malaki na ako ay tanda ko pa rin ng bilin na yon ng albularyo. Kaya naman talagang iwas na ako kapag may nararamdaman akong kakaiba sa aking mga nakakasalumuha. Ayaw ko nang maranasang muli ang mga pangyayaring yon nang dahil lamang sa hindi ako nakinig sa aking mga magulang. So far naman ay hindi na naulit ang ganong mga insidente sa amin. Hanggang sa ma-develop nga ng husto ang aming lugar at nawala na ang bakanting lote. Na siyang ala-ala namin sa madilim na bahagi na yon ang aming buhay. May mga pagkakataon na sumasagi pa rin sa isipan ko ang aking minsang naging kaibigan at kaaway na si Liit. Pero kung mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa panahon, kung saan ay nakita ko siya marahil ay mas pipiliin ko na lamang na hindi na siya pansinin pa. Sa ganung paraan ay hindi na mangyayari ang lahat ng ito na nag-iwan ng malaking marka sa aming buhay. Tatapusin ko na po dito ang aking liham and more power sa inyong programa sa YouTube. Ang inyong tagapakinig, lubos na gumagalang, Logan. Tuwing tayo ay nagkakaroon ng bagong kakilala na tila iba sa ating mga nakasanayan at may kakaibang katangian, ay hindi talaga natin minsan maiwasan na maging curious sa kanila dahilan upang atin silang lapitan at piliting maging kaibigan. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay may magandang maidudulot ang ganitong mga aksyon. Dahil madalas ang tinuturing nating bagong kaibigan ay siya din palang magiging dahilan ng mga karanasang hindi natin makakalimutan. Maging aral sana sa atin ang naging istorya ni Logan. Napiliin natin ang ating mga pinagkakatiwalaan, maging tao man. Dahil maaaring sa susunod na panahon at nagkaroon ng anumang hindi pagkakaunawaan ay magresulta ito ng hindi maganda. Upang sila'y ating maging mortal na kaaway. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po at suportahan at panoorin ang Kaistorya YouTube channel narrated by Jason Steele. Ito po ay compilation ng mga nakakatakot din po mga kwento gabi-gabi at 7:30 PM. Kaistorya YouTube channel po yan. At ang Papa Dudut Family, sana po'y mahanap po ninyo and get a chance to win special prizes po. Weekly po yan sa Papa Dudut Family. Ang lahat po ng link niyan ay makikita po mismo sa homepage ng Papa Dudut YouTube channel. Meron pong link dyan na makikita kayo sa homepage. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories,
laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.